ng isang opisyal na gumawa ng assessment. So, hindi po talaga pwedeng gamitin yon ng board. Pangalawa po, ang sinasabi po niya, yung other modes of assessment. Basahin po natin ang batas, sinabi ko po, Section 5, expropriation. Ako po 15 years sa Sojen. Trabaho ko po ang expropriation. Yan po yung breakfast, lunch, dinner ko. Yung expropriation po ay pinafile po yan ng gobyerno kapag wala po failure to arrive at a negotiated agreement. Ibig sabihin, magkakawalan po yung ini-expropriate, yung ating property na in-expropriate yung owner at saka yung state. Pag hindi po sila maka-arrive ng amount, ito po i-refer sa court. Yun po yung Section 5, expropriation. Hindi po yun yung compensation. Yung compensation po, yun po yung authority namin under RA 11696. Ang sinasabi po niya, yung road right of way 10752 na napakalayo po, hindi po kami ang inatasan ng batas na mag-expropriate. Ang inatasan po ng batas ay korte. At hindi rin po pwede natin to follow this logic na magtawaran po tayo. Dahil hindi po kami binigyan ng kapangyarihan ng batas na makipag-negotiate. Wala po yun sa mandato namin. Napakalinaw po, Section 15, determination of monetary award shall be between the lower amount of FME or replacement cost or repair cost. Yun lang po, hindi po tayo pwedeng lumabas doon. Ang sinasabi po niya, Section 5, ibig sabihin po, ang Marawi Compensation Board, pagkatapos makipagtawaran po, hindi mag-arrive, i-refer po namin sa court. Wala na po pala kami trabaho kung hindi mag-refer. Kasi sino naman po ba pala pagka wala kami mababa po yung mga. At hindi po namin pwedeng gawin yan dahil baka po kami rin makasuhan ng gross ignorance of the law. Hindi po namin trabaho ang expropriation. Yung po kanya lahat ng sinabi kanina, puro expropriation po yun. Yung appraiser, yung private independent appraiser, Section 5 po lahat yun. Kaya nga po, dapat po, intindihin po natin ang Marawi Compensation Board po, hindi po kami gumagawa ng isang hakbang na hindi namin pinag-aaralan na masusi. Lahat po yan, take into consideration. Una-una, wala po tayong market data. Wala po tayong market data, sasabihin natin na Marawi ay ito ang market data. Nag-isip pa nga po kami na BARM na lang. BARM na valuation na gamitin. Ang layo po ng BARM, region po yun. Ang pinakamalapit po, provincial. At ang probinsya po, component city niya ang Marawi. Hindi po siya bumuboto na hindi labas sa gobernador. Kasama po ang boto niya sa gobernador, no? Component po, hindi independent city. Ito po lahat ng kanyang ni-raise ay legal question. Hindi rin niya po yan ni-raise sa appeal ng kanilang ipinay sa aming tanggapan. Wala po yan sa mga aming appeal. Sasabihin ko na po ito, na yung mga sinasabi po, wala po yan sa appeal nila. Hindi po talaga. In-admit po nila yung FMP, ang in-question lang po niya ay HD structure at saka valuation at reocular. Pero yung FMP po, hindi po niya na-raise. So, nagtataka lang po ako, dito napakarami pong legal na sinasabi niya. Pero doon po sa aming appeal, wala po. So, yan po yung dilemma ko rin ngayon. How come na ang daming legal na issue na ni-raise, pero doon sa mismong appeal, wala po. So, yan po yung isa sa mga gusto kong linawin ngayon. Kung meron po kayong appeal, pwede po natin yan dalhin. Sabi nga ni Congressman Atio, pwede niyo po dalhin yan sa city. Pwede niyo dalhin sa Supreme Court, diretso po. Centrally, no? Pero hindi po pwede kaming magbago dahil lang po sa sinabi niyo po. Dahil bawal po yun, public pressure. Ang aming opisina ay independent, quasi-judicial body. Hindi po kami pwedeng mag-yield sa public pressure. Dahil unang-una pong binigay sa amin na criteria ay independent. Independent meaning, hindi po kami politician. Hindi po din pwede kami mamulitika. Dahil pera po, ng taong bayan ang nasa kalinga namin. So hindi po kami pwede mag-yield kung ano po yung interpretation niya. Let the court decide what is the better interpretation. At from there, kami po implement po namin kung ano sabi ng korte. Kasi po, kami po ay nasa struktura ng korte. Ang quasi-judicial body ay under the
courts, ng Supreme Court. Kasi po lahat po ng aming judgment ay available sa Supreme Court. Ibig sabihin, ang organization po namin ay under pa rin ng korte. Hindi po kami pwede ngayon na mag-iba-iba po ng posisyon dahil lang po may public pressure. So kaya po, nandito po kami, nakikipagdahok po kami, nagpapasalamat. Baka po, ang way forward po ay makita natin sa Kongreso at Senado. Congressman Adjunct, meron lang akong gustong i-point kasi may sinabi siya na kasi sandali lang. Wait, but let me recognize first si my VP Hataman sa Congressman Hataman concern would cover all your concerns. So Congressman Hataman. Thank you, Mr. Chair. Gusto lang namin iklaro namin, kami oversight function yung ginagamit namin is to review yung implementation actually ng batas. So kasi nga may mga points na na-raise, iba't iba. Pero on the other hand, may ano lang ako, konting clarification. Pag partially damaged, anong formula ang ginagamit niyo? Ganun din po, pag partially damaged. Magkano yung magkano yung repair market cost. value? Magkano? Versus FMD din po. Pero So, di ba, kanina, yung gusto kong balikan, yung